Welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang mga ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na suportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Ang totoong kwento ng krimen na ipifeature ko ngayon ay magsisimula sa maliit na nayon ng Barangay Pasibi West na makikita sa bayan ng Urbistondo na parte ng probinsya ng Pangasinan. Sa populasyon na mahigit kumulang na 1,300, mailalarawan na isang close-knit na komunidad na halos lahat ay magkakakilala. Ang ilan na pumupunta sa lugar na yan na merong kakilala, sa halip na gumamit ng Google Maps para sa direksyon, karaniwang ang ginagawa ng mga ito ay nagtatanong at sinasabi ang apelyido ng taong gusto nilang dalawin at ang kausap nila ay agad silang ituturo sa direksyon ng bahay nito. Tulad ng ibang maliit na barangay, walang pinagkaiba ang Pasibi West sa ilang liblib na lugar sa Pilipinas. Ang karaniwang pinagkukunan ng kabuhayan ng mga residente dyan ay agrikultura. At sa kadahilanan na may pagka-konserbatibo pa rin ang pamumuhay dyan, ang mga tao ay mas sinusunod pa rin ang dating mga kaugalian at tradisyon. Tulad ng buhay na buhay pa rin sa lugar niyan ang fiesta na mayroong malalakas na sound system at makakulay na palamuti. Kung ikaw ay mapapadpad at maliligaw sa lugar na yan, ang isa sa mga taong hindi mag-aatubili na tumulong sa iyo ay si Celso. Ito ay padre de pamilya ng pamilyang Valerio na ilang dekada ng tinatawag na tahanan ang Pasibi West. Ang asawa nito na si Elsie ay namuhay ng payak at tulad ng ilan nating mga kababayan, ang mag-asawa ay ginawa ang lahat upang magkaroon ng maayos na buhay lalo na at sila ay biniyayaan ng 5 mga anak na 4 na lalaki at nag-iisang babae. Dahil sa sila ay napapaligiran ng mga palayan, ang mga bata ay nagkaroon ng hindi nila makakalimutang karanasan bilang mga kabataan. Ang nag-iisa nilang kapatid na babae na kinilalang si Irma, bagamat nag-iisang babae, ay nasanay na siya ay laging inaalalayan at pinagtatanggol na kanyang mga kapatid. Base sa ulat, bagamat hindi niya minsan kayang makipagsabayan sa mga pisikal na aktibidades tulad ng kanyang mga kuya, si Irma ay pinagmalaki naman ng kanyang mga magulang dahil sa katalinuhan nito. Kahit ito ay hindi dumaan sa kindergarten, nang ito ay tumuntong sa elementarya at high school, ay nakipagsabayan ito sa ibang mga estudyante pagdating sa academics. Sa totoo nga, nang sumapit ang graduation, ito ang hinirang na valedictorian. Pero kahit ito ay kilala sa kanilang lugar bilang isang magaling na estudyante, mas sikat si Irma bilang mabait, mayumi, soft-spoken, palakaibigan at masunuring anak. Nang ito ay makagraduate ng high school, ang mga magulang ni Irma ay nagtulong para mapapasok ito sa college. Nang ito ay magtapos sa PUP, si Irma ay nagtrabaho sa Supreme Court bilang isang stenographer. Simula nang siya ay magtrabaho at kahit provincial rate ang kanyang sahod, hindi ito nagdalawang isip na magbigay sa kanyang mga magulang. Sa loob ng ilang taon ay tinaga nito ang hirap pero kahit ganun, ang isip nito ay nakafocus sa kanyang long-term goal na makaalis ng bansa. Hindi lamang para sa ikakaganda ng kanyang buhay pero para na rin sa buhay ng mga taong umaasa sa kanya. Bukod sa pagtatrabaho tulad ng ibang mga nagdadalaga, si Irma ay naengganyo rin na mag-ipon upang makabiyahe sa iba't ibang lugar sa bansa. Nang mauso ang work-life balance, ang isa sa naging outlet ni Irma ay gamitin ang kanyang vacation leave para pumunta sa malapit na bundok na kanyang mapupuntahan. Minsan ay nakakapunta ito sa ibang bansa sa Asia pero sa pagdaan ng mga panahon, ang mga kapatid nito ay nagsipag-asawahan at nagkaroon na rin ng kani-kanilang pamilya. Yan ang rason kung bakit inako ni Irma ang responsibilidad para mabigyan ng maayos na buhay ang kanyang mga magulang. At noon ngang 2019, dala ang ilan niyang bagahe, si Irma ay kinakabahan at malungkot na excited na sumakay ng eroplano patungong Amerika dahil ang kanyang visa ay naaprubahan na sa wakas. Sa laki ng US ay confident naman siyang hindi siya mahihirapan na maka-adjust sapagkat sa Vallejo, California siya mananatili at titira.
Kung dati ay puro sa shipyard nagtatrabaho ang mga Pinoy na pumupunta sa lugar na yan, sa pagdaan ng 20th century ay tulad ng ibang bayan at states sa US, sa ngayon ay iba't ibang trabaho na ang pinapasukan ng mga Filipino doon. At tulad ang inaasahan, ang karaniwang trabaho ng mga Pinoy dyan ay sa healthcare. Kaya nang mapadpad dyan si Irma ay hindi ito nahirapan na maka-adjust sapagkat sa Vallejo ay para ka lamang rin na nasa Pilipinas. Marami dyan ang Filipino community. Ang mga Pinoy food na namimiss mo sa Pilipinas ay anytime ay pwede mong mabili. Kaya laking pasalamat ni Irma nang siya ay makarating dyan. Nang makumpleto na nito ang kanyang mga dokumento, ito ay mabilis na nagkaroon ng trabaho at simula nang siya ay kumikita na, hindi itinanggi ng kanyang mga magulang na unti-unting guminhawa ang kanilang buhay. Hindi na naging problema sa mga ito ang makabili ng mga pagkain at kahit na kanilang mga gamot. Ang mga kapamilya nito ay masaya dahil si Irma ay nagtutulungan na sa wakas ang mga tumatanda niyang mga magulang. Pero isang dagok ang naranasan ng pamilyang Valerio noong 2025 dahil ang isang kapatid nito ay nasagasaan. Sa kadahilan na nabiglaan ang pangyayari, si Irma ang gumastos para ito ang mabigyan ng maayos na libing. At upang mabigyan ang kanyang mga magulang ng emotional support, sinabi nito na siya naman ang uuwi sa Pilipinas noong Pasko at Bagong Taon. Pero mananatiling mga pangarap ang bagay na yan dahil noong buwan ng Disyembre noong nakaraang taon lamang, ang laging nagchat-chat na si Irma ay bigla na lamang hindi nag-reply. Ang mag-asawa ay hindi nag-alala sapagkat madalas ito mag-overtime. Pero nang lumipas na ang 24 oras at wala pa rin silang natatanggap na chat mula dito, ang mag-asawa ay kinontak na ang ilang mga kaibigan nito sa California. Pero katulad nila ay wala ring nakakaalam sa mga ito kung nasaan ba si Irma. Sa tindi ng pag-aalala ng mga magulang nito, ang isa sa mga malalapit nitong kaibigan ay kinontak na ang Vallejo Police Department. Ang mga otoridad ay agad pinuntahan ang bahay nito pero ayon sa police report, nang magsagawa ng welfare check ang mga pulis, sinabi ng mga ito na sila ay kumatok sa pintuan at bintana pero walang sumasagot. Siniyasat nila ang labas ng unit pero nang walang lumalabas sa pintuan, ang mga police officers ay nakipag-usap sa ilang mga kapitbahay nito. Ayon sa mga taong nakatira malapit kay Irma ay wala naman silang narinig na sigaw, iyak o taong humihingi ng tulong. Kaya kahit hindi sumasagot sa kanilang katok at tawag ay hindi na alarma ang mga otoridad. Ang impormasyon na yan ay binahagi ng mga officers sa kaibigan ni Irma. Ngunit hindi talaga ito mapakali kaya kinabukasan ay kinausap na nito ang pamunuan ng mismong apartment na kung maaari ay pasukin na ng mga ito ang apartment dahil naniniwala talaga ito na wala sa ugali ni Irma na hindi pumasok sa kanyang trabaho na hindi nagsasabi. Kaya kinabukasan ang apartment's complex maintenance worker na nautusan na i-access ang unit ni Irma ay dinala ang master's key at bandang 5:00 ng hapon ay binuksan nito ang pintuan sa apartment. Nang ito ay makapasok ay wala naman siyang napansin na kakaiba sa unit. Ang mga furniture sa loob ay maayos na nakasalansan at nasa tamang lagayan. Pero nang ito ay mapasok at masilip ang likod ng sofa ay bigla siyang napaatras. Sa labas ng unit ay mabilis nitong kinuha ang kanyang cellphone at tumawag sa 911. Naging mabilis ang pagresponde ng mga otoridad at kasunod ng pagdating ng ilang mga sasakyan ng mga pulis ay ang siyang pagdating naman ng ambulansya. Ayon sa report, ang nawawala pa lang si Irma ay nasa loob lamang ng apartment nito. Ngunit kahit competent ang medic na dumating sa lugar, itineklara ng mga ito na ang 44 na taong gulang na hospital worker ay dead at the scene. Ang kapitbahay nito ay nagulat dahil hindi siya pinayagan na makapasok sa kanilang unit sapagkat ang mga otoridad ay naglagay ng police tape dahil ang nangyari ay iniimbestigahan na pala bilang isang homicide. Ibig sabihin, si Irma ay hindi namatay sa natural cause. Ang nangyari dito ay mabilis na kumalat kaya kanya-kanyang post ang mga kaibigan nito ng pakikiramay sa social media. Ang iba ay nanawagan ng hustisya sa sinapit nito dahil para sa kanila ay hindi nito deserve ang patayin. Ang ilan naman ay kinwestiyon kung bakit hindi pumasok sa unit ang mga otoridad para sana ay hindi na umabot ng ganun katagal bago matagpuan ang bangkay. Pero ang hindi alam ng mga taong bumabatikos sa pagresponde ng mga officers sa batas ng California pati na rin sa 4th Amendment ng US Constitution,
Hindi basta-bastang pwedeng pumasok ang mga otoridad sa tahanan ng isang tao. Maaari lamang silang pumasok na walang warrant kung meron talagang malakas na ebidensya na nanganganib ang residente sa loob. Ayon sa Vallejo Police Department, dahil sa hindi sumasagot at walang nagbubukas ng pintuan at kahit ang mga kapitbahay ni Irma ay nagpatotoo na wala silang narinig o nakitang nakakaalarma, labag sa batas na pasukin ng mga police officers ang apartment ito. Kahit malungkot sa nangyari sa mga sumunod na araw, karamihan sa mga kaibigan ng biktima ay inalala kung gaano ito kabait, bubbly at kasipag sa trabaho. Kahit marami ang naging emosyonal sa nangyari, wala na atang mas magiging emosyonal pa sa mga magulang nito. Naging mahirap para sa pamilyang Valerio ang lahat dahil kahit alam nilang may binuksan ng homicide case, ay yun lamang ang update na kanilang natatanggap dahil ayaw ng mga otoridad na magbigay ng karagdagang impormasyon sapagkat ayaw ng mga itong mapurnada ang kanilang gumugulong na investigasyon. Kaya para maibsan ang sakit na nararanasan ng mga ito, ang ilang mga kaibigan ni Irma sa California ay tulong-tulong na inisikaso ang mga papeles at dokumento para agad itong maiuwi pag nai-release na ng medical examiner ang bangkay nito. Noong una ay napagkasundaan na i-cremate na lamang ang labi. Pero dahil sa ilang taon din na hindi nakikita ng kanyang mga magulang si Irma, kalaunan ay nagbagong isip ng mga ito at gusto nilang personal na makita ang kanilang anak. Kaya kahit masalimuot, magastos at komplikado ang proseso ng repatriation, ang mga kaibigan nito sa California ay hindi nagdalawang isip na tumulong. At dahil sa malaki ang magagastos sa pagpupuwi sa bangkay, ang mga ito ay nagbukas ng GoFundMe page at nakakalap naman sila ng 1.2 million pesos na nagamit sa pagpapauwi sa bangkay. Noong January 10, 2026, ay emosyonal na sinalubong ng mga kaanak nito ang labi ni Irma. Pero kahit naalis na ang financial burden, ang mga magulang nito ay hindi kinaya na magpa-interview sa tindi na kanilang galit at pagkadismaya sa sinapit nito. Kaya ang ilan nilang kaanak na lamang ang humarap sa media. Ngayon, kaya hindi halos makaharap-harap itong kapatid ko. Talagang actually, napakahirap tanggapin. Lalo nag-iisang babae na anak niya. At siya talaga ang breadwinner sa pamilya. Ngayon, wala na, naputol na lahat. Mahirap. Kaya sana panalangin namin na makamit man lang niya ang ustisya. Nang pagsama-samahin ko ang ilang balita mula mismo sa local news outlet sa Pangasinan, interview sa mga kaanak nito pati ilang post sa social media ng mga taong nakakilala dito, pagkalipas ng ilang oras kong research sa kaso ni Irma, ay nalaman ko rin ang punot dulo ng lahat. Kung sa pagtatapos ng video na ito ay mapagtatanto mong ikaw ay nasa sitwasyon tulad din ni Irma, pakiusap, huwag manahimik. Ayon sa tiyahin nito, maituturing na late bloomer ang kanyang pamangkin pagdating sa pag-ibig. Sa kadahilanan na nakatutok ito sa pagtulong sa kanyang mga magulang, sa loob ng mahigit 2 dekada, si Irma ay nakafocus lamang sa pagtatrabaho at pagtulong sa kanyang nanay at tatay. Bagamat may pailan-ilang lalaki na nagtangkang makuha ang matamis nitong oo at makipagrelasyon sa kanya, si Irma ay mas piniling maging single. Pero nagbago ang lahat nang makilala nito ang lalaking si Zier Malasab. Kahit pihikan pagdating sa lalaki, si Zier ay nakuha ang kiliti nito. Ang mga magulang nito ay masaya dahil kahit gusto nilang laging nakasuporta ang kanilang anak sa kanila, alam naman nilang si Irma ay tumatanda na rin. Nang ipakilala nito ang kanyang nobyo ay naging masaya sila para dito at hindi rin nila nakitaan ng anumang red flags ang nobyo nito. Kaya naman itinuring na nila itong parang kapamilya na rin nila. Ang dalawa ay kalaunang nagpakasal. Si Zier ang unang nakaalis papunta ng US at pagkalipas ng ilang taon ay nagawa nitong maipetisyon ang kanyang misis kaya napadpad si Irma sa US noong 2019. Tulad ng ibang mag-asawa na nagdaan sa long-distance relationship, ang mga ito ay masaya nang sila ay magkasama na sa isang bubong. Ang dalawa ay madalas na makitang kumakain sa restaurant at pumupunta sa iba't ibang lugar malapit sa kanila. Pero sa likod ng masasaya nilang mga larawan sa social media ay ang lihim na ayaw nilang matuklasan ng ibang mga tao, lalo na si Irma.
Sa investigasyon ay lumalabas pala na ang tahimik, mayumi at mabait na si Irma ay inaabuso na kanyang asawa at ang pang-aabuso nito ay nagsimula nang sila ay nasa Pilipinas pa lamang. Si Zier ay naiulat na masakit magsalita, madalas nitong laitin ang kanyang asawa at lagi itong naninigaw. Pero dahil sa parte nga sila ng long distance relationship, inisip ni Irma na ito ay stress lamang sa trabaho. Ang isang pinsan nito ang nagsabi na bago ito sumakay ng eroplano patungo sa US, inamin ni Irma ang nararanasan niya sa kanyang asawa. Ngunit itinuloy pa rin ito ang pagbiyahe sa Amerika dahil umasa ito na magbabago ang lahat kung sakaling sila ay magsama na sa iisang bubong. Pero mas lalong naging mabagsik ang pag-uugali ni Zier. Ito ay mas naging controlling na kahit ang pagdadamit ni Irma ay pinapakailaman nito. Madalas din itong ipamukha sa biktima na hindi siya makakarating sa US kung hindi dahil sa hirap na ginawa niya. Nang mamatay ang kapatid ni Irma noong 2025 at siya ang tumulong sa gastusin para ito ay maipilibing, katakot-takot na panlalait ang kanyang natanggap. Kesyo inuubos niya ang kanilang pera sa walang katuturang mga bagay. Naging pasyensyoso ito sa kanyang asawa pero alam ng mga kaibigan nito kung gaano kasama ang ugali ni Zier. Kaya hindi na sila nagulat ang aminin ni Irma na siya ay sinasaktan na rin nito. Sa tindi ng pag-aaway ng mga ito ay minsan nang lumayas si Irma sa kanilang bahay at panandali na itong tumuloy sa kanyang kaibigan sa takot na tototohanin ni Zier ang banta na siya ay papatay nito. Pero pagkalipas ng halos 1 linggo, si Irma ay nakumbinsi rin ng kanyang asawa na bumalik sa kanilang apartment. Pinaniwalaan na naman ito ang pangako sa kanya ng kanyang asawa na ito ay magbabago. Pero sa halip na matuto na sa nangyari sa kanya dati, si Irma ay naniwala pa rin sa pangako nito na siya ay magbabago. Pero nang mag-away na naman ang dalawa ay ginawa na naman siya nitong punching bag. Sa commentary ng tiyuhin ni Irma sa isang post tungkol sa nangyari dito ay nagpahiwatig ito na ang suspect ay gumagamit at isang adik. Nang kumalat ang mga impormasyon na yan, ang mga magulang ni Irma ay nagulat dahil ni isang beses ay hindi sinabi sa kanila ng kanilang anak ang mga nararanasan nito. Pero yan talaga ang goal ni Irma, ang hindi nila malaman. Dahil ayon sa mga kaibigan nito, ang mga magulang nito ay madalas nasa ospital. Para kay Irma ay ayaw na niyang makadagdag pa sa isipin ng mga ito dahil kaya naman niya ang kanyang mga problema. Ang mga kaibigan ni Irma pati mga otoridad ay naniniwala na noong December 10, 2025 ay maaaring doon na nagkaroon ng lakas ng loob ang biktima na iwanan ang mapang-abuso niyang asawa. Pero pagkarinig ni Zier na gusto nito ng divorce ay agad itong sumabog at nagalit. Sinabi ng mga investigador na baka hindi kinaya ng pride ni Zier na tanggapin na pagkatapos ng ilang taon niyang pagpapagod madala lamang si Irma sa US ay iiwanan na lamang siya nito ng ganun-ganun na lamang na para bang tila siya pa ang biktima. Kaya habang sila ay mainit na nagtatalo, kinuha nito ang kanyang baril at isang beses nitong pinaputukan si Irma na dahilan kung bakit ito ay mabilis na namatay. Pagkatapos nitong patayin ang kanyang asawa, si Zier ay nagtangkapang tumakas gamit ang sasakyan ni Irma. Kaya ang mga otoridad ay agad kinontak ang lahat ng police station. Ibinigay nila ang plate number ng kotse at nagsumiti rin sila ng bolo o be on lookout alert. Kaya nang dumaan ito sa isang tollgate ay agad nakuha ng mga pulis ang kanyang lokasyon. Pero malayo na pala ito sa California. Ang mga otoridad ay nakipagtulungan sa Pennsylvania Police Department. Nang mamataan ang kotse na sinasakyan nito, kahit binuhay na ng sheriff ang kanyang wangwang na signal sa US na dapat kang tumigil, si Zier na determinado talagang hindi magpapahuli ng buhay ay mas pinaharurot pa rin ang kotse. Pero malas niya, Disyembre noon at maraming snow sa Pennsylvania kaya hindi rin siya nakalayo. As of this recording, makikita mo na na-extradite na o naibalik na sa California si Zier mula sa Pennsylvania. Sa record din ay mapapansin mong hindi siya pinayagan ng judge na makapagpiyansa. Ang petsa ng sunod nitong pagharap sa korte ay sa August ng taong ito, kung saan mangyayari ang preliminary hearing kung saan malalaman natin kung siya ba ay magpiplead ng guilty or not guilty.
Ang kasong isinampa sa kanya ay murder na isang felony. Kung mapatunayan na siya ay nagkasala, maaari siyang makulong ng hindi bababa ng 25 years. Pero kung makita ng judge na delikado ang publiko sa kanya, ay baka habang buhay na siyang makulong. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa panonood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa'yo, kabayan.